taong kinausap ko para gipitin si Merly. Makagawa ng paraan para mabayaran yung pagkakautang niya. Sakto 1,000! Punong sa bukas makakabayad na tayo kay Kapitan, Merly! Ay, sabi ko naman sa iyo eh. Ay, sandali si Pyra. Nasaan? Kung dumiena. Yung magre-report mo sila dun sa MACC. How can you do that to us, Jeff? Paano mo nagawang takasan kami ng daddy mo? Pinuntahan mo na naman ba yung janitress na yon? Sumagot ka! Para sa ikagagaan ng loob, Mama. Hindi ko siya nakita. Anong ginagawa mo dito? Ma'am Cindy, gusto ko lang naman pong kamustahin si Madam B. Umuwi ka na lang sa inyo at doon mo ipagsiksikan sa sarili mo sa nanay mo. Ay, saan ka galing? Saan ka sabi galing eh? Galing po ako sa MACC. Pinatawag po kami ni Sir Tito para ipaalam na isasara na muna yun. Ay, hindi ba pinagre-resign na kita doon? Nay, hindi na po kailangan. Kasi hindi naman po ako regular na empleyado doon eh. Ibig sabihin, wala na rin po akong trabaho. O yun naman pala eh. Bakit ginagabi ka? Kung sabihin sa akin, nagpunta ka sa ospital. Pinuntahan mo na naman yung barbarang yun, no? Kasi naman, Nay, nalalaman ko na malubha na yung kalagayan niya. Hindi ako nakapagpigil. Ano ka ba naman, ha, Pyra? Nag-uusap na tayo eh. Akala ko ba naiintindihan mo ako? Bakit sinuway mo pa rin ako? Nay, sorry po. Sorry. Anong sorry? Sorry, yun lang? Pinaliwanag ko sa'yo kung anong nararamdaman ko. Ha? Tapos mabaliwalain mo lang! Nay, hindi ko naman po kayo binabaliwalay. Sana intindihin niyo lang naman po yung nararamdaman ko dahil hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako. At saka hindi ko mapigilan na pumunta doon dahil parang pangalawang nanay ko na si Madam B. Hindi mo siya nanay, Pyra. Ako lang ang nanay mo, ako lang! Nay, hindi ko naman kayo pinagpapalit. Hindi ka na makakaalis sa bahay na to. Hindi mo na pupuntahan yung barbarang yung kahit kailan. Ikakamatay ko muna bago kanya makuha sa akin. Ikakamatay ko bago kita ibigay sa kanya! Nay! 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 Ay, nako, nakakadiri! Ano ba yung nangyari na yung sa mukha ni Barbara na yan? I know how hard this is for you, Mrs. Del Fierro. It will take some time, yes, pero dapat maniwala ka na gagal ang sugat mo. Once your skin is completely healed, pwede na natin i-consider ang reconstructive surgery. Nay! 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 Sisigawan kayo. Nakakaya sa kapitbahay. Anong oras na? Ba't ka umiiyak? Umiiyak! Chang, bakit gano'n na lang kung pagbawalan ako yung nanay na lumapit kay Madam B? Bakit gano'n na lang siya magalit? Pyra naman, pagpasensyahan mo na yung nanay mo. Ha? Dito. Ano dyan? Sana. Pasensyahan mo sa nanay mo. Hindi ko naman siya maintindihan, Chang eh. Kung makapagsalita siya, parang kukunin ako ni Madam B sa kanya. Hindi naman mangyayari yun. Alam mo naman, silos na yun dyan kay Madam B. Ang mabuti pa, sundin mo na lang ang nanay mo para hindi na kayo nagkakagulo, ha? Pinipilit ko naman, pero hindi ko talaga siya maintindihan, Chang. Tama na. Huwag ka nang huwag ka nang umiyak. Tama na. Diyos ko, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako na inilalayo ko na naman si Pyra sa tunay niyang ina. Alam ko hindi tama, pero anong magagawa ko?
Diyos ko, mahal na mahal ko si Byron. Hindi ko kakayanin mawala siya sa akin. Umiiyak ka pa rin? Pwede ba tigilan mo na yan? Alam mo, Daniel, bakit mo nasasabi yan? Dahil hindi mo alam yung nararamdaman ko. Dahil hindi naman ikaw nasunugan ng buka. Bakit mo pa kasi pinilit na bumalik dun sa loob para sa batang yon? Eh, hindi sana nangyari sa'yo yan. Ano? Tapos ako pa yung sisisihin mo? Sino pa ba? Wala naman nagsabi sa'yo bumalik ka dun sa loob, ah. You did this to yourself. Tigilan mo na yan. Myra, anak. Nay, hanggang ngayon po ba nagsiselos pa rin kayo kay Madam B? Nagkukulang pa ba ako sa atensyon na binibigay ko sa inyo bilang isang anak? Hindi, anak. Hindi ka naman nagkukulang eh. Kung gano'n, bakit nyo iniisip na kukunin niya ako sa inyo? Kahit naman ituring ko yung pangalawang ina si Madam B, kayo pa rin ang nanay ko. Kasi kapag may problema ako, kapag malungkot ako, hindi naman si Madam B ang una ko iniisip na lapitan eh. Kayo. Kasi ikaw lang naman ang nanay ko eh. Sorry, anak, ha? Sorry sa mga nasabi ko. Ayoko lang naman kasi mawala ka sa akin eh. Ikaw mamatay ko. Kapag nawala ka sa akin, ikaw mamatay ko siya, Byra. Dahil ikaw ang pinakamahalaga sa akin eh. Kayo din naman na eh. Hindi ko naman kayo pagpapalit kahit kanino. Salamat, Byra, ha? Hayaan niyo, Nay. Kung para sa ikagagaan ng loob niyo, lalayo na po ako kay Madam B. Hindi na po ako magpapakita sa kanya kahit kailan. Para hindi na tayo mag-away. Para din hindi na sumama ang loob niyo sa akin. Salamat, anak. I love you, anak. I love you. Ano ka ba naman? Simpleng instruction, hindi mo makuha? Lumayas ka nga sa harapan ko. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Ma'am, magpapaalam na lang po ako. Hindi ko na po kasi kaya yung mga pinagagawa ninyo eh. Aba! At nagmamalaki ka pa, ha? Bakit? Anong pinagmamalaki mo? So what? Go ahead! Aalis na lang. Kailangan ng katanga. O, talaga, bilisan mo! Ang tagal! Kala nito kung sino siya? I don't care! Lumayas kayong lahat dito. Hindi ko kayo kailangan! Kala. Parang medyo mainit na naman ulo mo, ah. Obvious ba? Hindi ko kasi kinakaya ang katanghan ng mga tao dito sa bahay. Kaka-stress. Oh, anong ginagawa mo dito? Kala ko ba doon ka sa ospital matutulog? Si Barbara kasi, wala nang ginawa, kundi umiyak nang umiyak. Makakarindi, kaya umuwi na muna ako. Ayan. Yan na nga ang sinasabi ko sa'yo. Ewan ko ba naman kung bakit nagtsatsaga ka doon sa babaeng yun, no? Lalo na ngayon. Ewan ko na lang kung maaatim mo pang makakatabi sa kama yung pagmumukha na yun ni Barbara. Mabuti pa ha, tawagan mo yung agency. Gusto ko magpadala ka ng bagong maid dito. At pwede ba? Hindi yung mga ganun katatanga.
Sige, ako nang bahala dyan. Asikasuhin ko. Siguraduhin mo. At saka, pwede ba sumunod ka na rin sa opisina? Trabahuan mo naman yung ginagastos ko dyan sa asawa mo. Diba? Sige, don't forget the agency. Hello, Tito. Ano, nabasa mo ba yung dyaryo? Front page yung pagsasara ng MACC. Anyway, ano, may balita na ba sa investigasyon? Hanggang ngayon, di pa rin nila masabi kung saan nagsimula ang sunog eh. Kahit sa CCTV, makikita mo na biglang lumiyab yung props. Daniel. Naalala ko tuloy yung nangyari sa atin dati. Yung kay Ramon. Yung kay Ramon? Ano, iniisip mo may taong parang siya? O, di ba? Kung magsasalita ng ganyan. Malay natin. Alam mo, kung hindi malaman ng mga investigador mo ang pinagmulan ng sunog, di bobo yung mga taong kinuha mo. Ito na nga eh. Nagganap sila ng fire expert para talagang malaman nila kung saan nagsimula ang sunog. Siyempre, kumonsulta ka na sa fire expert. Ano ba? Basta sabihin mo gawin nila ang lahat ng kailangan nilang gawin para malaman ang pinagmulan ng sunog. Dahil kung arson nga talaga to, malilintikan sa akin ang gumawa nito sa mukha ni Barbara. Oo, sige. Akong bahala. Sige. Sir, nakausap na po namin yung sinasabi namin sa inyong fire expert. Ano sabi? Papunta na po sila ngayon dito. Good. Kailangan malaman na natin kung saan nagsimula ang sunog. Okay? Sige, sir. Okay, I will be there. Oh, sino tumawag? Ba't ka nagmamadali? That was the arson investigator. Kailangan nilang tulong ko. Anong klaseng tulong daw, Dad? Hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kung saan nagmula ang sunog sa MACC. They want me to look into it. Well, they got the right man for the job. With your master's degree in physical science and the leading expert in fire science, what more can they ask for? Sana nga, makatulong ako sa abot ng aking makakaya. Eleanor, Yeah. I have to go. Okay. Ingat. Son? Sige, Dad. Ikaw, saan ang punta mo? School, Ma. Siguraduhin mo lang na sa school ka talaga pupunta. Oo naman, Ma. Bye. Myra, anak. Myra, aalis lang ako ha. Eh, may trabaho sa akin doon naghihintay sa kanto eh. Gusto niyo na, samahan ko na po kayo. Ha? Hindi na anak. Eh, baka napagod ka masyado sa paglinis ng bahay eh. Magpahinga ka na lang muna dito ha. Sige po. Anak, yung pangako mo ha. Panghahawakan ko yun. Yung hindi ka na makikipag-usap kay Madam Bia. Opo, Nay. Tutupad po ako sa usapan natin. Salamat anak ha. Mauna na ako ha. Sige po, Nay. Ingat kayo, ha? Sige.
40 na lang ho. Uwi na tayo. Uy, baka mamigay ng pantomato, tol. Ayaw na magpautang, uwi na tayo. Uwi na kayo, oy! O ito, baka mamigay ito ng pangtoma, tol. Saan kaya dito? Kuya. Pwede magtanong? Ano ang tatanong? May kakilala ho ba kayong Pyra? 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 Hindi ko kilala yung Pyra. Sorry, uwi na ako. Lasing na. May kakilala ba kayong Pyra? Hi, Cindy! Oh, bakit nandiyan ka sa labas? Hi. Ay, Mami, sabi niya sa PT party yan. Ayoko nang sumali. Ay, naku, simula nang masunog yung mukha niya. Wala na siyang ibang ginawa kundi umiyak. Buti pa, pagpasensyahan mo na lang. Hindi naman biro yung pinagdadaanan niya eh. Alam mo, supportive naman ako eh. Kaya lang, you know what? It's really tiring. Buti pa, kainin mo na lang to. Para naman magkaroon ka ng sweetness dyan sa katawan mo. Sasha, alam mo naman diet ako eh, di ba? Malapit na yung debut ko. Oo nga pala, nakita ko si Jeff kahapon sa school. And he was asking about you. Really? Oo, tinatanong ko pumasok ka raw. Alam mo kung meron ng maganda sa mga nangyari ngayon? Yun ay dahil wala na ang MECC. Wala nang rason para magkita sina Jeff at Pyra. Tara, punta muna tayo sa coffee shop. Ang ganda naman ang news mo, ha? Buti na rin siguro ang ganito na pinipili kong malayo kay Madam Vicky sa magalit sa akin si Inay. Kaya lang, nakakalungkot din eh. Kapag naiisip kong hindi pa ako nakahingi ng tawad kay Madam, lalo ako nakukonsensya. Kailangan niya ng karamay ngayon. At alam ko kung anong pakiramdam ng walang karamay. Nang walang mapaghihinga ng sama ng loob. Pero ang journal, hindi yan sumasagot. Hindi yan nakikisimpatya sa'yo. Tsaka hindi ka naman natutulungan yan. Pero ako, Anong ikaw? Ako? Pwede mo naman akong may journal eh. Pwede pa naman sabihin sa akin yung mga isip mo, mga nararamdaman mo, mga pangarap mo. Kahit nga yung mga problema mo. Pakikinggan kita. Tsaka iintindihin kita. At pangako, tutulungan kita sa abang mga kaya mo. Myra, mahalaga ka sa buhay ko. Gusto kita. Ang higit pa sa isang kaibigan. Ano naman to? Masisindihan eh. Nasaan ka na kaya, Jeffrey? Nasaan ka ngayon na kailangan ko ng karamay at mapapaghingahan ng sama ng loob? Excuse me, pwede bang magtanong?
May kakilala ko ba kayong Pyra? Wala eh. Wala kang kilalang pangalan. Salamat to. Tol, pwede mong tanong? May kakilala ka bang Pyra? Ay, wala po, sir. Tol, pwede mong tanong? May kakilala ka bang Pyra? Wala eh. Salamat. Siya ba'y magbabalik? Ako'y nananabik kung kailan at saan. Darating ba siyang kasama ka? Masasalubong man lang ba kita? Anong ginagawa mo dito? Eh, napadaan lang ako kasi papunta na din ako sa ina-applyan kong trabaho. Pero mamaya pa naman yun, so dumaan muna ako dito. Tapos si Chang Ignacio mo palang nagpapasok sa akin. May gusto ka ba? Soft drinks, tinapay? Hindi, okay na. Kakakain ko lang eh. Busog pa ako. Sigurado ka? Oo. Sige, maupo ka na. Dapat pala naghahanap na rin ako ng bagong trabaho, no? Bakit ba? Saan ka ba galing? Diyan lang. Okay ka lang ba? Bakit parang malungkot ka yata? Iniisip ko lang naman kasi si Jeffrey. Nami-miss mo na siya, no? Ikaw talaga? Ano? Hindi, no? Siyempre, iniisip ko lang naman yung tao. Kasi dati, lagi ko siyang kasama. Pero ngayon, parang bigla na lang siyang nawala. Parang kailan lang, ang dami nangyayaring maganda sa akin eh. May trabaho ako. Kumakanta ako sa choir. May mga kaibigan ako. Nandiyan si Jeff. Si Madam B. Pero sa isang iglap, nawala na lang ang lahat ng yun. Pero Pyra, andito pa naman kami eh. Ako, si Sir Aidan. Alam mo, kahit anong mangyari, andito ako para sa'yo bilang kaibigan mo. So, huwag ka nang malungkot. Maraming salamat, Ena. Wala yun. Ay, Marley. Hindi ko magpakabaid na tayo pagkapitan, ha? Tapos na yon. Aba, malapit na naman ang katapusan. Kaya handaan niyo na yung susunod na pambayad ninyo. Ate, kung bumalik na lang kaya kami ni Pyra sa Antique. Ito naman si Marley. Hindi ko naman kayo pinapaalis dito. Pabira ka naman. Ay, hindi naman ikaw eh. Si Pyra kasi. Dinig ko kasi yung usapan nilang dalawa ni Ena eh. Ganun pala yung pakiramdam niya eh. Para nga namang nawalan siya ng mga importanteng tao sa buhay niya. Dahil ipinagbabawal mong lumapit itong si Pyra niya kay Madam B na yan. Eh kaya nga mas mabuti sigurong lumayo na lang kami. Magsimula ng bagong buhay. Malayo kay Barbara, malayo sa lahat ng mga to. Ate Ignacia, nagiging makasarili na ba ako, Ate Ignacia? Oh, Marley, ha? Dito na lumaki si Pyra. Dito na rin ang buhay niya.
Tapos gusto mo siyang ilayo. Ano, para hindi lang siya makuha ng totoo niyang nanay, ganon? Merly, ano mo, nakukonsensya ka na eh. Ngayon, dalawang bagay lang naman yan. Kung ikaw ay nakukonsensya na, ibalik mo si Pyra sa totoo niyang ina. Ha? Eh kung hindi naman, deadline mo na lang yung konsensya mo. Sa'yo tong anak mo. Akin lang si Pyra. Kahit na anong mangyari, akin lang siya. Hindi ko siya ibabalik kay Barbara. Anong Barbara, Nay? Alin po yung hindi nyo ibibigay kay Madam B? Welcome to my new music studio! Kailangan ko na ng assistant. Kayang-kaya ko po yun. Kailangan din namin ng maglilinis dito. Kayang-kaya ni Pyra yun. Uy, bro, nakita mo na ba si Pyra sa ospital? Hanggang gabi na ako naghintay doon pero hindi talaga siya dumalaw kay Tita Barbara. Baka naman nakahalata si Cindy na si Pyra yung pinupuntahan mo doon, ha? Talagang lagot ka kay Cindy. Basta sabihin mo sa kanila, kailangan matuntun talaga nila yung pinagmulan ng sunog. Ang ibig sabihin, hindi pa rin nila nalalaman kung anong pinagbulan ng sunog? Nasabi nila ngayon, bigla na lang daw lumiyab yung prop. Ano kailangan nila? Dito po ba nakatira si Madam B? Si Mrs. Barbara Del Fierro po. Opo, dito nga po. Ay,